So, ito na nga. Matatanda ang nag-viral si Christine. Isa sa mga searching ng It's Showtime doon sa nangyari nung January 4 na mabilis na pinag-uusapan social media yung nangyari na sana nung ang host ng It's Showtime is nagkamali sila dahil sa na-call out nila si Axel, yung searching na hindi napili na akma kamong nanakawan ng halik itong si Christine, pero nagkamali naman yung mga host sa pag-call out kasi nga hindi naman talaga hahalikan ni Axel itong si Christine, kundi kumbaga kung bro code lang or yung tinatawag lang niya na parang anuhin lang niya lang yung balikat to balikat. So parang biso ba yun. So ang nangyari kasi is nagtrending ngayon sa social media na itong si Christine nag-historical matapos mapanood ang statement ni Vice Ganda itong kamakailan lang na hindi daw makausap ng maayos at iyak ng iyak. So, trending ngayon ang ginawang video ni Gilo Bernabe, ang kapatid ng ex-boyfriend ni Christine, dahil sa naging statement ni Vice Ganda. Ayon kay Christine, ay ayaw niya umanong magsinungaling habang kausap ang isa sa mga staff ng noontime show na It's Showtime. Pinagmukha ring umano siyang sinungaling dahil sa naging statement ng mga host. Saad itong si Jello, sa ngayon po di daw po makausap si Christine kasi maghapon daw itong umiiyak dahil sa dami nang nangbaba sa kanya. And then mapapanood ang buong video ng pag-uusap ni Christine at isa sa mga staff ng It's Showtime sa TikTok account ni Gilo Bernabe. So, hindi pa rin matapos-tapos yung issue nito dahil hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin at lagi ko pa rin itong nakikita sa mga pag nag-scroll ako sa Facebook, halos lahat na lang ng pinag-uusapan doon ng mga netizen is about doon sa nangyari. Kasi naman ito kasing si Vice ay nag-tweet na humihingi siya ng kapatawaran, pero sa segment doon sa Showtime live mismo is binabawi niya yung statement niya na hindi siya mag-apologize kasi naman yung si Christina hindi naman talaga na-offend kasi nga itong si Christina ay nakausap niya kamo na hindi naman talaga daw totoong na-offend. So itong si Vice hindi siya mag-apologize. So ganun naman talaga pagkilala ka, pag sikat ka is mahilig ka magpa-power trip, hindi mo iniisip ang sinasabi mo, yung mga ginagawa mo bago ka manghusga or bago ka mamahiya ng tao. Sabihin na natin ang dami-dami mong natulungan, ang dami-dami mong pinasaya, idol nga kita pero sa ginagawa mo Vice Ganda, hindi na makatarungan yan. Yung bunganga mo minsan nakakainis na din kasi parang inisi-isi, parang para sa iyo is lahat na lang dinadaan-daan mo sa joke Kahit yung mga hindi mo kasi alam yung i-joke natin kasi okay lang sa atin, parang wala lang, parang
Porket marami ang tumatawa, parang marami yung nasisiyahan, is okay lang sa'yo mag-joke kahit yung ibang tao is naapakan. Ay, maling-mali po yun. Dapat di ganon. Isalang-alang muna natin yung damdamin ng ibang tao bago tayo mag-joke. Kung hindi ba sila masasaktan, sisiguraduhin natin yung mga actions natin is responsible po tayo doon. Kasi sa tuwing yung mga salita na naitatapon natin, nasasabi natin na masasakit na masalita, hindi, kahit magsorry ka pa, nasabi mo na yun, nasaktan mo na yung tao, hindi mo na, kahit bawiin mo pa yun, hindi mo na maalis sa, na, yung taong pinagsasabihan mo is, nasaktan eh. Nasaktan na siya, kahit ilang beses ka pa magsorry, magka-ayos man, pero, ika nga, madaling magpatawad, pero, hindi basta-basta makakalimutan yung nangyari, yung mga mangyayari. Bigat-bigat pa rin kahit napatawad mo yung isang tao, kahit nagkaayos kayo, mayroon pa rin mga konting bigat na nararamdaman. So, sa'yo, Vice Ganda, dami mong natulungang tao, pinasaya, sa It's Showtime, ang dami-daming mong daming tao na nag-aabang, nanonood, halos buong Pilipinas nanonood sa iyo. Sana maging magandang ehemplo ka naman sa mga kabataan, ano? Sa tuwing napapanood ka, ginagaya ka, mga sinasabi mo, mga aura-aurahan mo, kasi iniidolo ka nila, dapat din dapat magiging magandang ehemplo ka rin. Kasi alam bakit? Kasi kahit nagjo-joke ka, kahit na-open yung gino-joke mo, tumatawa pa rin yung mga tao sa iyo, pero di natin alam kung anong nasa isip nila. Kasi sinasabi, joke lang naman yun. Dapat maging responsable po tayo sa ating mga joke, at isipin po natin bago tayo mag-joke is hindi tayo nakakasakit ng damdamin ng tao eh. Kino-call out mo si Axel dahil doon sa akmang pagnakaw ng halik doon kay Christine, nakatilikod yung lalaki, tapos nasa likod ka, hindi naman talaga nakikita yung pwede mangyari dun sa harapan, basta ka lang ng call out na madidimanda. Pinapahiya mo yung tao, tapos ngayon kumakalat na, dami-dami ng issue, tapos ikaw hindi mo magawang mag-apology man lang. Kasi na-offend yung babae. Ay nako, ayusin mo, Vice, kasi minsan yung bunganga mo din hindi na magandang lumalabas. Minsan kami mga fans mo hindi na rin natutuwa sa mga ginagawa mo. Akala mo siguro is pwede ka na lang mag-joke ng basta-basta, pwede ka na lang mag-power trip ng basta-basta dahil sikat ka, dahil kilala ka. Hindi ganun yun, Vice. Kahit mas simpleng tao at mga mahirap lang kami is din kami, nasasaktan din kami, pareho lang tayo nasasaktan. Wag mo idaan lahat sa joke, kasi hindi lahat ng tao sa kasing tigas ng mukha mo na na okay lang kung napapahiya siguro kung gino-joke ka lang sa karamihan ng ibang sa harapan ng ibang tao. Mo din yung ibang tao, alang-alang mo rin na may mga taong sensitibo talaga yung damdamin. Kahit konting salita mo lang, kahit sabihin mo sa iyo na joke lang, pero para sa kanila hindi. Ay nako, Vice, bago ka pa mawala ng maraming fans, dapat tingnan mo rin yung sa salamin minsan yung mo, or panoorin mo yung mga video mo ng yung sarili mo na nag-joke. Tuwang-tawa ka pa, pero yung gino-joke mo halos mangyak-nyak na.
Sanay ka na kasi matigas na yung pagmumukha mo eh. Pero isa lang alam mo yung ibang tao na dilat ng tao pwede mo madaan-daan sa joke. Matakot ka rin naman sa Diyos kahit paminsan-minsan lang. Maging patas ka. Sikat ka nga. Pero kung ganyan pag-uugali mo na basta-basta ka na lang mag-joke na maraming nasasaktan, ay hindi na po ano yan, makatarungan yan. Kasi kami fans mo kami pero pag ganyan lagi bunganga mo, promise ko sa iyo kahit gaano ba kaganda yung palabas mo, hindi ko na panunuorin yan. Kahit i-free pa ako sa sinihan, kung ganyan lagi bunganga mo, marami kang nasasaktang tao, naku, wala na akong pakialam. Kung di na kita mapanood sa television, promise yan. Kaya maging mayos ka kasi mandaming batang umiidolo sa iyo, dapat maging magandang ehemplo ka.